Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po at tayo naman po ay magpupulit ng papasalamat sa ating Panginoon dahil tayo kanyang tinipan muli upang papurihan siya at taas ang kanyang pangalan. Pasalamatan natin siya na sa kabila ng panahon ay narito tayo pupuri sa kanya, nagtitipon sa kanyang pangalan upang parangalan siya sa araw nito at sa araw-araw ng ating buhay. Ihanda po natin ating mga puso at isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Buksan po natin ating mga Biblia sa Psalm 78 o awit 78, 1 to 7. Ito pong sinasabi. Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings from of old. Things that we have heard and known, that our fathers have told us. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might, and the wonders that He has done. He established His testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers to teach to their children, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Tayo po manalangin. O muli aming Diyos, ang mapangyarihan sa lahat, siyang tumawag sa amin, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, kami ay narito, sama-sama, upang papurihan ka. Taas niyong pangalan. Salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng aming kasalanan ay tunay at tapat ka. Kami ingatan at iniligtas mula sa kapahamakan sa pamamagitan ng iyong anak, Panginoong Kristo Jesus, na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa amin. Siyang namatay na ako lahat ng aming kasalanan. Siya yung muling yung binuhay, Panginoon. Mula na sa kanyang pagkabuhay, Panginoon. Nakamit niya para sa amin ang kaligtasan. Kanyang katuwiran. Siya binigay niyo sa amin, Panginoon. Pinagkalap niyo po sa bawat isa. Kaya kami narito ngayon, Panginoon. Nagkakailangan sa mga puso at isipan dahil sa iyong ginawa sa amin. Salamat, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw nito, na tanging ikaw lamang na sasambahin, pupurihin. Alisin niyo, Panginoon, ang mga sagabal sa amin, ang mga isipan sa pagsamba sa inyo sa araw na ito. Dalangin namin na sa inyo lamang ang aming nakatuon. Sa inyo lamang nakatuon ang aming mga puso at isipan. Wala na. Dalangin namin na kayo siyang patuloy na mag-iingat sa amin, Panginoon. Sa araw-araw at siya maganda sa amin. Sa inyong muling pagbabalik. Pamakasama ka sa inyong kaharian. Muli, Panginoon, ihanda niyo ang aming mga puso at isipan sa araw nito. Sa pag-awit, papuri sa inyo, kasasalamat, at sa pagkikinig ng iyong salita. Kung aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen.
Ngayon po ay inanyahan ko po ang lahat upang mamawit ng papuri at pasamba sa ating Panginoon sa pangunguna ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon Diyos. Good morning po sa ating lahat. Psalm 78 verses 1 to 7 says, Give ear, O my people, to my teaching. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark saying from of old. Things that we have heard and known, that our fathers have told us. We will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might, and the wonders that He has done. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our fathers to teach to their children, that the next generation might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children, so that they should set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Ang awit na ito ay isang panawagan sa mga magulang at matatanda na turuan ang mga nakababatang henerasyon tungkol sa kasaysayan ng katapatan ng Diyos mula pa sa simula at ang kahalagahan ng pagtupad sa kanyang mga utos. Sinasabi rin sa awit na bigyang pansin ang kautusan ng Diyos at ang mga kwento ng kanyang mga kagilagilalas na gawa upang hindi ito makalimutan ng mga susunod na henerasyon at sa kanya lamang ilagay ang kanilang pag-asa sa halip na sa kanilang sariling kakayahan. Ito ay isang pangunahing prinsipyo para sa pagpasa ng pananampalataya na tinitiyak na nauunawaan ng bawat bagong henerasyon ang kapangyarihan ng Diyos at naaalala ang kanyang pagliligtas at patnubay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus upang ang mga kabataan ay matuto mula sa nakaraan at manatiling tapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, halina tumawid ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na matuwid at tagapagligtas. Let's sing, O Church Rise. Church Rise, put your armor on. We are born of Christ our captain. Come to thee and say that they are strong in the strength that God has given. We shield of faith and plan of truth. We stand against the devil's lies. Our God of Christ, reaching out to those in darkness. Go to God, to love the Catholic soul, but your hatred is the captive, and be a sword that makes the wounded whole. You will find me faith and battle, and face with trust on every side. We know the argument is secure, and Christ will have the price for which He died, an inheritance of nations. Mercy as the Son of God is risen. See His foes like ash beneath His feet, for the conqueror has risen. As His soul is thrown away, and rising emerges from the grave, His victory march, and ages till the day. Every eye and heart will see Him. Spirit come for striking every stride, giving grace for every burden.
to win the prize of a servant good and faithful. The sins of all who still lie away, tell the triumphs of His grace. We hear the calls and hunger for the day when His eyes we stand in glory. Dapat mo natin sing praises. Riches of heaven, starry eyes, lights of the evening, dancing in silence, millions of morning, breaking day. Oh, let them praise Him, praise His name. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Mightiest mountains, mightiest mountains, peaceful plain, snowfall and fire, thundering ocean waves, He's in the kingdom, they should obey. Oh, let them praise Him, praise His name. Oh, praise Him. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His King enthroned in majesty, all things made by His decree. Hear creation's melody, praise Him, praise Him. Everything in life and breath, every breath from face to face, every heart raised from the dead, praise Him, praise Him. Angels echo the refrain, Jesus bound for Jesus' name, name above all other names. Praise Him, praise Lord, praise His name. Lord, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Oh, praise His name. Oh, praise His name. Let all His wondrous works declare His praise. Oh, praise Him. Oh,
Pagkit po natin ang ating mga mata, tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you once again sa araw na ito. Salamat Panginoon for that you have guided us once again to this day of praise and day of rest. We're thankful, O Lord, that you have given us this last week. Salamat Panginoon for giving us, for providing for us, for our needs, and giving us, O Lord, these past days of work so we can provide for our families and enjoy the work of our hands and praise you. Today, O Lord, we also praise you. Thank you that through this day we can rest in your arms, find peace for our souls. Salamat Panginoon that through this day we can also be refreshed, we can listen to you. And at the same time, we can serve one another. And so, O Lord, we ask that as we come into your presence with singing and praises, we ask, O Lord, that you would cleanse us with your word. Even now, as we humbly confess our sins, we pray that you would forgive us just as our Lord Christ, whose work on the cross has earned for us the forgiveness of our sins, and who was raised for our justification. O Lord, we pray that you would grant us to continue to remember the things that you have taught us, and that we would walk in them. O Lord, we thank you that through this ministry we are able to preach the gospel and make disciples of our nations, starting with our families, that we can baptize in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Teach them all the things that you have commanded us to do. We pray that we will be faithful in this, just as your servants in the past have been so. We pray as well that we would continue, Panginoon, in this calling, the commission that you have given us until you return. And so we pray, dear Lord, that through this ministry we are able to point our families to you. Grant, O Lord, that we as a church would also be able to care, Panginoon, for our families, especially yung young families that you have placed under our care. We pray, O Lord, as well, that may you also open the eyes of our children, that they would come to know you. At ganun din, Panginoon, sa aming mga loved ones din, whom we continue to minister to. Dear Lord, we also pray for our country, the Philippines. These are tumultuous times, Panginoon. Much has been happening these past months. And so we pray, Panginoon, and remember our leaders. We pray for wisdom para sa kanila. We pray, O Lord, that your truth would prevail, especially sa mga ongoing sessions in Congress. We pray, O Lord, that even as we pray against corruption and abuse of authority, may those responsible, Panginoon, be held accountable as well sa mga sa misuse ng mga government funds
pray, O Lord, that our officials would be held accountable as well sa mga bagay na ito. While we may not always understand yung mga nakikita namin at naririnig namin, Panginoon, you do, you see all things. Because above all thrones and powers and principalities, there is one who rules above all, and that is you. And so, because you know all things, and you hold and rule over all things, we can sleep soundly at night. We can continue, Panginoon, yung mga responsibilities namin with contentment by day. We can continue caring for our families. We can glorify you, Panginoon, through the lives that you have given us. And so we pray that may you help us, Panginoon, in continuing the calling that you have given us as your people, and in participating in the gathering of your people through the proclamation of the gospel. Reconciling, O Lord, bringing the message of reconciliation to the world. Dear Lord, we also pray for our brothers and sisters who continue to minister in the halls of government, that they would, through their ministries, be able, O Lord, to bring in, Panginoon, yung renewal in how our government engages with our people. We pray that the principles of your word would be reflected, Panginoon, sa kanilang mga processes at saka day-to-day transactions as well. Dear Lord, we also ask for your guidance, and healing, and protection sa amin, especially as we come to you with our personal concerns. Many of us are sick, and because of the weather, and so we ask, O Lord, that you would extend your healing hands upon us. Sa amin na may mga allergies at saka symptoms ng flu at saka fever. We pray, O Lord, that you would grant us to respond sa mga medicines that we're taking and that we would be well. O Lord, we also pray for those of us who are in the hospital. We pray, dear Lord, for Kuya Richard at sa kanyang healing and provisions. May you grant strength and comfort sa kanyang family. Kay Ate Lourdes, especially as she deals, Panginoon, with itong difficult time sa kanilang family. We pray, O Lord, that may you, as you grant provision, may the doctors also, may you give them wisdom so that they would understand yung magiging treatment plan para sa kanya. And may you restore his health, O Lord, and may you grant everything, Panginoon, that the family needs so that they would be able, O Lord, to manage, Panginoon, yung kanyang physical condition during this time. Dear Lord, we also pray for traveling mercies and protection para kay Ate Marisa sa kanyang safe travel papunta dito. Dear Lord, we also pray for Mami and sa management ng kanyang condition. We ask for strength, that you would grant presence of mind din, Panginoon, sa mga nagbabantay sa kanya. We ask, O Lord, that may you, as it pleases you, may you grant healing also, and that she would respond, O Lord, sa kanyang mga, if there are medicines that she's taking, then we pray, dear Lord, na maging this would give her strength and good health. At the same time, yung mga the rest that you give and care of her family, so that she would get well. O Lord, we also pray for yung aming mga
children who are also sick during this time. We pray for baby Amaru who has fever at saka ubot sipon. We ask that you would extend your healing hands, O Lord, so that at the same time may you provide also for their family so that you would get well. We pray that you would grant good health in Kay Jobel as she takes care of baby Amaru. We also pray for Riley at dahil may konting ubo pa, and so we ask, O Lord, as we praise you and thank you, O Lord, for the development sa kanyang health. We pray, O Lord, for his recovery as well from itong kanyang from sa kanyang cough and fever. Dear Lord, we also thank you for granting healing kay Ana Parco, who has had brain aneurysm and previously comatose. We pray, dear Lord, that you would grant recovery rin para sa kanya, at ganun din may you give provision sa kanyang family so that para maging tuloy-tuloy at maayos din yung kanyang recovery. Dear Lord, we also pray for Lay and her family. Grant peace of mind sa kanila and comfort during this time of difficulty. We pray also for provision to be upon them as they come to terms with the death of their lolo. We pray, O Lord, that through this may you also use, Panginoon, these circumstances so that her family also would come to know you. May you open the eyes of their heart. May they come to know the truth, that it is Christ alone who saves and not our works. And that we pray, dear Lord, that Joshua and Lay would be able to minister to her family as well the good news. And in the end, O Lord, we pray that may you enable them and equip them in doing so, so that you would, so that as they see the works of your people, you alone, our Father in heaven, would be glorified. Dear Lord, we also pray for our brothers and sisters in China who face intense pressure and persecution and opposition during this time. Marami sa mga pastors ngayon ay dinadakip based on spurious charges. They are being told dahil they are doing bad business practices, kinukulong sila. At we hear of news na hindi maganda ang treatment, and so we pray, O Lord, that for your protection to be upon them at saka sa kanilang mga families. We pray, dear Lord, that even as they continue, Panginoon, sa dito sa kanilang mga difficulties and challenges, we pray that that your word would continue, that the good news would continue to be preached, Panginoon, in these countries where your people are persecuted. Dear Lord, we also pray and remember our students sa kanilang mga preparations and submissions. We ask, O Lord, that as they fulfill yung kanilang mga requirements and continue sa pag-aaral nila, may they pass yung mga courses nila with flying colors. We also ask na maging reminder din to sa amin that you have not called us merely, Panginoon, sa mga roles namin to simply acquire knowledge, but that through our roles you have called us unto obedience, to know you. And so we pray that as we continue to know you more, we pray that we would live lives that are holy and pleasing in your sight, because you, our Father in heaven, are holy. And so we thank you, O Lord, that through the life that you have given us, we can continue to reflect, O Lord, the glory, O Lord, that you have, for which you have created us. And so may your praise return to you, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay. O Lord, as we approach you in the study of your word, we are thankful for this privilege that we can sit at your feet. We pray, O Lord, that you would open our eyes to the truth as we listen to your word and as we study it. We pray that may you
speak to our hearts, minds. May we hear the shepherd's call, and that we would respond. And as you speak to us, O Lord, we pray that may you change us and we would be changed. And so we thank you once again, dear Lord, and this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na magmumula sa Ephesians chapter 5 verses 1 to 2 and chapter 6 verse 4 sa pamamagitan ng ating kapatid na si Jonah Fairbanks. Tumayo po tayo lahat bilang pag-aaral sa salita ng Diyos. Good morning po sa ating lahat. Ephesians 5 verses 1 to 2 says, Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us, gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Chapter 6 verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. This is the word of the Lord. Praise be to God. Muli po, ang salita po ng Diyos ay katotohanan at ito'y kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay po tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ngayon po ay sa atin na ating pastor, si Pastor Raymond Vencer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Ephesians 5 verse 1 to 2 and chapter 6 verse 4. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw nito upang makita natin ang kagandahan at kakilala ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Morning. Kaya niyo naman po, buksan ko po yung Bible. This time naman po basahin po natin sa Tagalog para po sa karagdagang kaalaman. So Ephesians chapter 5 verses 1 to 2, chapter 6 verse 4. At ganito po ang sinasabi. Ephesians chapter 5 verses 1 to 2. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakan kayo sa pag-ibig gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng sarap na amoy. And then chapter 6 verse 4, At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ito po ang salita ng Diyos, purihin po ang ating Panginoon. Sa ating pag-aaral po ng Family Code of the Scriptures, itutuloy po natin ang paghihimay po ng Ephesians chapter 6. Last week po, pinag-aralan po natin ang God-given order po sa loob ng pamilya at ang nararapat na tugon ng mga anak sa kanilang mga magulang. So, natutunan po natin that to honor our parents means respecting and valuing them because they are God's ambassadors. Sila po yung representatives ng Diyos sa loob ng tahanan. And because God has designed po the family to be the basic unit of society, to be our parents prepares us now to participate
in social order sa kaayusan ng ating lipunan. Ito sapagkat ang pamilya po ang pundasyon ng society. And so, it also follows na ang family or yung pagrespeto sa or paggalang sa loob ng family ay foundation din sa lahat ng paggalang sa autoridad at kapangyarihan sa lipunan. Na pag-aralan din po natin na kinalulugdan po ng Diyos kapag sumusunod tayo sa kanyang disenyo at kaayusan. And so, obeying and honoring our parents glorifies God. Honoring and obeying our parents is also an expression of our love for God. Pero we must also ask, dahil para makatugon ang mga bata dito sa command na obey and honor your parents in the Lord, kailangan po natin maintindihan na dapat may mauuna. Kasi tugon yun eh. Isa sa mga dahilan po kaya problemado tayo sa pagpapalaki at pagtuturo sa ating mga anak na sumunod sa Panginoon ay dahil na rin hindi po natin nakita ang ganitong mga pagtuturo at halimbawa sa ating tahanan nung tayo lumalaki. Maaaring alam po natin o narinig natin ang love God and love your neighbor sa loob ng church. Pero hindi naman natin ito nakita posibleng hindi natin ito nakita sa pagsasama ng ating mga magulang o sa pakikisama din nila sa kanilang mga kamag-anak. Or pwede rin, hindi rin natin ito nakita at hindi rin naipaliwanag sa atin nung tayo ay lumalaki. Maaaring may idea po tayo kung ano ang parenting style o kung ano yung method ng pagtuturo ng ating mga magulang. Pero sa totoo lang, paano natin nalaman na ito nga ang tama at ito yung kinalulugdan ng Diyos? Ang daming child psychologists po sa mundo ngayon. There are different schools of thought at ang daming nagsasalita. At the same time, pabago-bago din ang kanilang mga sinasabi. Ngayon, paano natin, again, ang question, paano natin nalaman na ito ang tama at kinalulugdan ng Diyos? Sa makatuwid, lumaki po tayo ng walang batayan. Although alam po natin yung parenting style ng ating mga magulang. In the scriptures, ang primary concern dapat ng magulang po ay mapalaki ang ating mga anak sa tuntunin at aral ng Panginoon. Uulitin ko po, ang primary concern ng scriptures para sa mga magulang ay mapalaki natin ang ating mga anak sa tuntunin at aral ng Panginoon para nauunawaan po nila ang purpose ng Diyos sa kanilang buhay. Otherwise, may consequences po ito. Hindi lamang sa ating pamilya o yung relationships within the family, pati na rin po sa kanilang spiritual na pamumuhay. And later, makikita rin ito, lalabas din ito sa kanilang mga relationships sa ibang tao at relationship din nila pag nagkaroon sila ng pamilya at syempre, relationship din nila sa Diyos. Hence, how we raise our children now has spiritual and social implications. Training our children and teaching obedience becomes a gospel concern. It is a gospel concern. Because it flows from the Great Commission. Sabi nga ng Panginoong Jesus, bago siya umakyat sa kanyang mga alagad, go and make disciples of all nations. Sakop nun yung ating mga pamilya. In other words, kung tayo po ay may asawa at tayo ang lalaki, dapat lang na dinidisciple natin ang ating asawang babae. At ang asawang babae ay nagpapasakop sa asawang lalaki. Yun yung tinatakal ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5. And then in Ephesians chapter 6, he begins with discipleship of the children. Hindi nagtatapos ang discipleship sa mag-asawa lang, pati sa mga anak. So, makikita natin ngayon yung kabuuan ng yung discipleship which begins within the home. May sinabi ukol dito yung nanay ni John and Charles Wesley. Si John and Charles Wesley po ay
mga hymn writers. At sila rin po yung nag-start ng Wesleyan movement na ngayon ay foundation po ng Methodist Church. Si John and Charles Wesley ay mga writers at sila yung sumulat ng Hark the Herald Angels Sing, O for 1,000 Tongues to Sing, and Can It Be, or yung Amazing Love na kanta. At Christ the Lord is Risen Today. Ayon sa nanay nila na si Susanna Wesley, ganito po ang sinasabi niya tungkol sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Ang mga magulang na natututo sa pagsupil ng pansariling kalooban ng kanilang anak ay gumagawa kasama ng Diyos para sa pagbabago at pagliligtas ng kaluluwa ng kanilang mga anak. Hence, we work hand in hand with God in the raising of our children so that they come to know the Lord and that they too might be saved. Ang magulang na nagpapalayaw, sabi naman niya, on the other hand, kung ini-spoil natin ang ating mga anak, ay gumagawa naman daw ng gawain ng diablo. Ginagawang kasinungalingan ang pananampalataya, ginagawang imposible ang kaligtasan, at ginagawa ang lahat para isumpa ang kanilang anak sa walang hanggang kapahamakan. So, ganun yung ganun yung point of view niya sa parenting. On the one hand, there's godly parenting, and on the other hand, there is ungodly parenting. Kaya nung sinimulan natin ang parenting sa ating pag-aaral, sabi ko, kailangan maging careful po tayo sa mga decisions natin. It's otherwise, we're doing the work of God, or on the other hand, we're condemning them to eternal damnation. Sa umagang ito, panalangin ko po na sa ating pag-aaral ng kasaysayan ng kaligtasan ay makilala po natin ang Diyos na nagmamahal po sa atin at nag-iingat sa Kanyang sambahayan. Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng Kanyang salita, nawa magkaroon po tayo ng mga panibagong pagnanais na makilala siya. Makita natin ang Kanyang kagandahang loob para matuto po tayong tumugon sa maayos na pagsamba kay Kristo, buktong na anak, habang tayo po ay nabubuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, ganito po ang magiging tanong natin sa Scriptures. How can we parents walk in love? Of course, in relation to our children. How can we parents walk in love so that we train them in the instruction of the Lord? How can we parents walk in love? So, ang ina-address natin ngayon ang mga parents. Last week, in-address po natin ang mga kabataan, mga anak. Today, we ask or address yung mga may parental authority. How can we parents walk in love? Of course, in relation to our children, so that we train them in the instruction of the Lord. Buksan po natin ang ating mga Bibles ngayon sa Ephesians chapter 5, verses 1 to 2. Dito sa book of Ephesians, Paul was writing sa Christian community in Ephesus. Ang Ephesus po ay nasa modern day Turkey ngayon. Noong panahon nila, ang Turkey ay tinatawag po na Asia Minor. And Paul was a prisoner in Rome habang sinusulat niya ito. Ang twin letter ng the letter to Ephesus is the letter of Paul to the Colossians. So, nabanggit ko po last week na isa sa mga kinakaharap na problema ng church at Ephesus ay ang cultural baggage o paniniwala nila noong pagana po sila na ipinasok naman nila sa loob ng church. At dahil sa mga attitude na ito, nasira po yung pagsasama ng mag-asawa at ganoon din yung buong pamilya. Hindi lang yun. Because the family is the basic unit of society, makikita rin natin na dahil dito sa mga pagan attitudes at practices nila, hindi lamang nasira yung pamilya, pati yung church apektado. So rather than look to culture for solutions to the problems in the family and the home, Paul appealed to the Scriptures. Binalik niya po sila doon sa Ebanghelyo.
Pinaliwanag niya ang magandang balita sa kanila at ganito po ang sinabi niya sa verses 1 to 2 ng Ephesians 5. Therefore, sabi niya, be imitators of God as beloved children and walk in love, just as Christ also loved you and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Mapapansin natin na dito, sinabi po ba niya na mahalin niyo muna ang inyong mga sarili para mag-grow kayo as a person? Sabi po ba niya, mahalin niyo muna. Sa panahon natin ngayon, gano'n lang nangyayari. Pag nagka-problema sa pamilya o nagka-problema ang mag-asawa, ang sinasabi ng kultura natin, o sige, okay lang yan, mahalin mo muna sarili mo. Mas mapapansin po ba natin dito that in spite of what is happening sa loob ng church, nagkakagulo ang mga pamilya, nagkakagulo ang mga mag-asawa, sinabi po ba ni Pablo na mahalin niyo muna ang inyong mga sarili para mag-grow kayo as a person? Na okay lang, maghiwalay muna kayo at maghanap ng iba? You deserve to be happy? We do not read that from Paul. Hindi niya sinabi yun. Rather, sabi po niya sa verse 2, just as Christ also loved you and gave himself up for you as an offering and sacrifice to God as a fragrant aroma. Itong mga salitang binigay po ni Apostol Pablo ay mga salitang Old Testament that signifies yung sacrifice na binigay ng Panginoong Jesus. These are this is temple language. Sacrificial language. And we tend to think that, dahil palibhasa na lang kasi, nakakilala tayo sa Panginoon, we tend to think that we love God first. But no, we did not love God first. Tayo nga ang makasalanan eh. How can we love God who is holy? Paul says na nauna tayong ibigin ni Kristo. Sabi dyan, Christ also loved you. How? Sabi dyan, and gave himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Inalay niya kanyang sarili. Binigay niya kanyang buhay bilang hain at handog na buhay nang dahil sa atin. Bakit kailangan ng handog? Ibig sabihin, kailangan may magbayad po para sa ating mga kasalanan. Hindi sa ating pinabayad ng Ama. Hindi tayo siningil sa ating pagkakautang sa Kanya. Si Kristo ang naging mabangong samyo upang matanggal ang galit ng Diyos Ama laban sa atin. At maging katanggap-tanggap tayo bilang mga anak na minamahal. Tulad ni Kristo na kanyang anak na minamahal. At dahil sa naganap ni Kristo na binilang tayo mga anak na minamahal, paano ba raw dapat mamuhay ang tagasunod ni Kristo? Bilang mga anak sa kanyang sambahayan, paano ba dapat tayo mamuhay? Tayo na mga nagmamahal sa kanya. Verse 1, sabi po niya, be imitators of God as beloved children and walk in love. Magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal. Because God's people are His children, this is Paul's command on how we are to imitate God and walk in love and wisdom. Later on, mababasa natin sa chapter 5 na sasabihin niya rin sa kanila, huwag kayong magpakalasing, kundi maging puspos kayo ng banal na Espiritu. Walk in the Spirit. Be filled with the Spirit. Do not be drunk with wine. Walk in love and wisdom. Napupuno ng banal na Espiritu sa ating pagpapalaki sa ating mga anak. What does that look like? Punta tayo sa verse 4. Yung verses 1 to 3 na pag-aralan na natin last week. Sa verse 4 naman tayo. Sabi dyan, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.
Dito sa command po ni Apostol Pablo, merong dalawang parts tayo makita, dalawang aspeto sa instruction niya. Nandyan po yung prohibitive or negative, yung pinagbabawal. Sabi niya dyan, fathers, do not provoke your children to anger. Yun yung negative or prohibitive o yung pinagbabawal. At syempre, yung pangalawa, yung prescriptive or yung positive o yung pinahihintulutan. Sabi niya, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Unahin po muna natin yung negative. Sabi niya dyan, fathers, do not provoke your children to anger. Ang salitang ginamit po dito na father, in the original language, is also the same word na ginagamit minsan sa New Testament, sa salitang parents. Sa verses 1 to 3 ng Ephesians 5, mapapansin natin na he was talking about yung obedience to parents. Sa verses 1 to 3, Ephesians 6, about obedience to parents. So most probably, ang nasa isipan ngayon ni Apostol Pablo ay, pagdating dito, ay yung mga magulang ng bata. Pero since ang wife, the head of the wife is the husband, ang lalaki ay may otoridad sa kanyang asawang babae, we see here na may representative capacity ngayon ang father of the whole yung pagiging parent of the whole parental authority. Both father and mother is being represented by the father here when he says, fathers, do not provoke your children to anger. In other words, hindi lamang fathers ang kausap niya dito, pati mothers din. Aside from that, ang mga ama ng tahanan ang may tungkulin din kasi na magturo at magdisiplina sa kanilang mga anak, ng panahon nila. It was a difficult time para sa mga bata ng panahon sa Roman Empire. May tinatawag po silang batas na patria potestas, or the power of the father. Pwede rin sabihin to authority or the rule of the father. Binibigyan nito ang ama o yung padre de pamilya ng kapangyarihan sa buong sambahayan, kasama ang buhay at kamatayan ng mga bata. Ganon kalawak yung kapangyarihan ng tatay ng unang panahon. Pakinggan po natin ang isang komentary ukol sa batas na ito. Sabi dyan, maaari niyang palayasin, yung padre de pamilya, ang sinumang miyembro ng sambahayan. Ipagbili sila bilang mga alipin, o kahit patayin sila, at hindi siya mananagot kanino man. Ang isang bagong silang ay ilalagay sa paanan ng kanyang ama upang matukoy ang kapalaran nito. Kung kinuha ito ng kanyang ama at kinarga, ang bata ay tinuturing na legal person. Meron siyang legal personality na, at pahihintulutang manatili sa bahay. Kung ang ama ay pagkatapos niya makita ang sanggol ay tumalikod at lumayo, ang sanggol ay itatapon na lamang tulad ng mga aborted na sanggol sa ating panahon. Ang mga tinapon na malulusog na sanggol ay kinukuha at dinadala po sa gabi-gabi sa town forum o doon sa plaza kung saan sila pinagpipilian ng iba't ibang tao at palalakihin bilang alipin o mga prostitute. Ganon ang kultura nila ng unang panahon. Ganon ang pagtingin nila sa mga bata. And so you see, mahirap maging bata sa Roman Empire. On the one hand, makikita natin dahil sa mga ganitong klaseng mga pananaw, sa practices nila, sa culture, makita natin kung paano masira ang family. Sira ang pagsasama ng magulang mo dahil imagine natin kung tayo'y nandun, sira ang pagsasama ng magulang mo dahil sa kapabayaan at kultura. And on the other hand, napaka-overbearing naman din ng tatay mo. Napakabigat ng kamay pagdating sa pagdidisiplina. Tayo nga, pag nagdidisiplina tayo ng ating mga anak, pinapaliwanag pa natin na kaya tayo namamalo ay dahil, bakit tayo namamalo? Bakit tayo nagpapa-face the wall?
Bakit ba natin sila sinasabi, mag-squat ka muna dyan? Pinapaliwanag natin na kaya natin yung ginagawa ay dahil mahal natin sila at ayaw natin sila lumaking baluktot. But in the Roman household, kahit OA ang parusa sa'yo ng tatay mo, kahit pagkatapos ka parusahan ay magang-maga ang laman mo at bali-bali ang mga boto mo, it does not matter. Kahit lumaki ka na may sama ng loob at galit sa magulang mo o sa tatay mo, siya pa rin ang padre de pamilya. Siya ang pinagkalooban ng imperyo ng Patria Potestas. Ang buhay at kamatayan mo ay nasa kanyang kamay. May kapangyarihan siya sa buhay mo. At ito ang karaniwang kasalanan ng mga ama sa Roman households. Ngunit, tinutulan po ito ng mga Hudyo at mga early Christians sapagkat hindi ganito ang tinuturo ng Scriptures. Sa mga Kristiyano, it was always about Christ's love. Yung pag-ibig na pinakita at binigay ni Kristo para sa atin, it was always about giving one's life. Sabi niya, fathers, sabi ni Pablo, do not provoke your children to anger. And so sa ating pagdidisiplina at everyday engagement natin sa ating mga anak, sa ating mga tatay at nanay, huwag daw natin ipamungkahi sa galit. O huwag itulak, huwag iudyo, huwag ibuyo sa galit ang ating mga anak. In heeding this instruction, how can we parents walk in love now in relation to our children so that we train them in the instruction of the Lord? Simple lang. Number 1, avoid harsh words and cruel actions. Avoid harsh words and cruel actions so that our children do not grow up hating us. And in effect, hating God. Pwede yung nakaparenthesis. Avoid harsh words and cruel actions so that our children do not grow up hating us and consequently hating God. Time and time again po, isa sa mga nagiging hadlang sa maayos po na communication sa ating mga pamilya at nakakapagdala ng sama ng loob sa ating mga anak ay ang mga sarcastic words. Yung iba sa ating sanay na sanay sa sarcasm. Pag nagsalita, alam mo yung may kasabihan tayo, ayoko nakikinig sa kanya kasi pag pinagsasabihan ako, naghihiwala yung kaluluwa ko sa katawan ko. Feeling ko gano'n. May mga taong gano'n pag nagsalita. Sarcastic words or sarcasm o panunuya. Meron namang iba na magaling sa pambabaliktad, verbal manipulation. These are the words na nakakapagdala ng sama ng loob at nakakapag-bog down communication lines sa loob ng pamilya. Yung pagsusukalpal din, verbal put-downs, or pagkukumpara, at marami pang mga mababagsik at mapanakit na salita. Halimbawa, nag-uwi ang anak mo ng magandang grades, dumating si Kyle, nag-uwi ng grades, tapos ang sasabihin mo, ay congrats anak, bakit hindi mo kaya dalasan yan tulad ng ate mo? Nag-congrats ka pa. Diba? Bakit hindi mo kaya dalasan yan tulad ng ate mo, no? Isa pang halimbawa, inutusan mo si Bunso na bumili ng sopa at bilangin ang sukli. Pag-uwi, ang binili ay patis. Tapos ang masaklap, kulang ang sukli. Imbis na turuan mo siyang itama ang ginawa niya, mas pinili mong sigawan si Bunso. Anak ka ng tatay mo talaga. Ba? O, yung iba sa atin, mahal ka talaga sa nanay mo. Abusive speech. Last. Isang araw, pinatawag ka sa school dahil si Junior bagsak-bagsak sa mga quiz. At nakipag-away kasi binubuli. So, self-defense. Natandaan mo na hindi mo siya sinamahan sa pag-review para sa exams niya. Dahil sa sobrang pagod mo na rin.
And so hindi mo rin siya sinamahan sa prayer time para ipag-pray yung kanyang exams. Ngayon, nadatnan mo siya sa principal's office na may mga galos at sugat at syempre, hindi makatingin sa'yo dahil bagsak-bagsak din siya. Imbis na magpigil ka at pakinggan ang lahat ng panig, sa harap ng lahat ng tao, binatukan mo si Junior at binulalas. Ikaw na naman, hindi ka talaga nag-iisip, ano? Sabi nga po sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ayon po kay Brad McConaughey, sa kanyang sermon on Christian parents and children, may ilan tayong ginagawa na nag-uudyok sa ating mga anak para magalit sila sa atin. At syempre, bukod sa ating mga masasakit na salita, ito yung mga ginagawa daw natin na that leaves them scarred and angry. Pakinggan po natin yung mga binigay niyang halimbawa. Kapag puro bawal ang lumalabas sa bibig natin, bawal ito, bawal yan. Ibig sabihin, wala tayong tiwala sa kanila at sa kanilang kakayahang gawin ang mga bagay sa kanilang mga sarili. Lagi natin kina-question ang kanilang desisyon to the point na nagiging overprotective tayo sapagkat ang tingin natin, bata sila. And so, ganun ang ginagawa ng ibang mga magulang. Ay, hindi hinahayaan yung bata na madapa, magalusan ng konti. Ayaw nila na marumi ang kanilang anak. Masyadong kailangan malinis. Squeaky clean. Akala mo tabletop o glass top yung anak eh. Pangalawa, nagpapakita tayo ng favoritism sa ating mga anak. O lagi tayo may pinapaboran. Lalo na pag nag-aaway, mapapansin na ito ang mas laging tama. Pangatlo, kapag wala tayo sa katuwiran o ang mga requirements natin sa kanila ay wala sa katuwiran, there's a balance po na kailangan natin silang ituring na bata at hayaang lumaki ayon sa kanilang pacing. Pero minsan sa ating pag-aapura, pinagagalitan natin sila at sasabihan na mabagal sila. Bagal mo naman lumaki. Tagal mo naman anak, matuto. Parang yung may nabasa ako sa social media, may isang tatay na umiyak, umagulgol dahil isang taon, dahil bumagsak yung kanyang anak sa exams. Yun pala, isang taon na niyang tinuturo yun sa kanyang anak. Nung nag-exam, bagsak pa rin. Nangyayari rin ito minsan kapag achievement-oriented o ang magulang, competitive. O gusto ng magulang na laging nasa top 1 ng mga anak, even though ang kaya lang ng bata ay hanggang top 2. Pinipilit yung bata na mag-top. Hindi inuugma ang teaching style doon sa kakayahan ng bata. Napapagalitan natin sila dahil tayong magulang ang wala sa hulog. At gusto natin yung mga ambisyon natin sa buhay na hindi natin narating, sila po ang tumupad. Nawawalan din ng loob ang ating mga anak dahil walang encouragement o positive reinforcement ang lumalabas sa ating bibig kasi nga puro negative. Hindi natin sila ini-encourage. And good job is not an encouragement. It just tells them that they did a good job. Number 5, kapag pinaparamdam natin sa kanila na unwanted sila o kapag pinapahayag natin na sagapa lang sila sa buhay o pangarap natin. Bagamat madalas itong tema sa mga pelikula. Pero hello, dapat sa buhay at pag inisip natin, dapat naman talaga ang magulang ay nagsasakripisyo. Dapat naman talaga magpakatatag ang mga magulang. Pero ang pinapakita sa atin ng kultura, yung pamilya pa ang nagiging sagabal doon sa ambisyon.
ng isang parent. Parang katulad doon sa movie na Rewind. Lagi kong binabalikan yun dahil hindi ako natutuwa doon sa pag-portray nila doon sa nanay. Parang sising-sisi pa yung nanay na nagkaroon siya ng asawa at anak. Kesyo, bakit hindi niya sundin yung kanyang ambisyon? Dapat naman talaga nagsasakripisyo ang mga magulang at magpakatatag ka, magulang ka eh. Kanino huhugot ang anak mo? Kanino huhugot ang pamilya mo ng lakas? Iiyak-iyak ka dyan? Sasabihin mo, hindi mo na-fulfill yung ambisyon mo? May oras at panahon ng lahat ng bagay. Pag ikaw ay magulang na, may mga talagang kailangan kang ibigay. Bibigay mo ang buhay mo para sa pamilya mo. Sacrifice is the norm. Giving of one's life is the norm. Hindi lamang sa buhay Kristiyano, especially sa buhay ng magulang. And so hindi ako agree doon sa pinoportray ng culture na iiyak-iyak yung magulang, nagsisisi siya na naging magulang siya. Kaya pala ang daming mga magulang na mahihina. Mga mahihinang nilalang. Hindi lang yun. Kapag ginagamit natin ang pagmamahal bilang tool as a reward for punishment, or as a reward at saka as punishment din, sasabihin natin sa kanila, good job, I love you. Pero sinasabi lang natin yun kapag may ginagawa silang mabuti. Pero pag nagkamali, walang I love you. Hindi lang yun. Acts of unkindness, cruelty, and physical abuse. I have to confess, mga kapatid, na guilty ako in the past sa ganito. That I disciplined my children out of anger. At natuto po ako. One time napalo ko ng ilang beses si Julia ng malakas to the point na pumasok po siya sa school nang may napantal-pantal yung kanyang isang hita. Hindi ko naisip na mapapahiya siya sa school at hindi ko naisip na maaaring maging ganito ang konsepto niya sa pagdidisiplina. That it would scar her. I have since realized that I was wrong and what I was doing was wrong. Nagsisi ako sa ginawa ko at inamin ko na mali ako at nangako ako sa aking pamilya na hindi na mauulit yun. These are some of the things that we do that hurt our children and push them na magalit sa atin. In some instances, maaaring tumalikod din sila sa pananampalataya. Yun yung mga extremes. Dahil natisod na sila sa pinapakita ng mga mas nakakatanda sa kanila. Kung tutusin, kung sino ang matanda, dapat siya nagpapakita ng wisdom. Kung sino pa ang matanda na dapat nagpapakita at nagsasalita ng may karunungan at katuwiran, sila pa ang walang pinagkatandaan. Sakit, di ba? Pero mas masakit po ang katotohanan na ayaw nilang kilalanin ng Diyos. Ayaw kilalanin ng ating mga anak ang Diyos dahil hindi tayo naging mabuti sa kanila. Hindi tayo naging mabuting halimbawa ng pag-ibig ni Kristo sa kanilang mga mata. Yun yung masakit. In verses 1 to 4, dito sa ating passage, inutusan ni Apostol Pablo na tumalima ang mga anak sa panuntunan ng kanilang mga magulang. Yun yung pinag-aralan natin last week. Pero how can we expect our children na sumunod sa atin, sa ating mga panuntunan, kung tayo mismo ang gumagawa ng mga paraan through our words and actions na lumayo sila at magalit sila sa atin? How do we expect them to follow? Kung tayo yung nangunguna sa ikatitisod nila, we can't expect them to follow. Which now leads us to the second part of Paul's instruction. Yung positive reinforcement. Kanina, pinaliwanag ni Apostol Pablo kung ano yung prohibitive or yung negative aspect ng kanyang instruction. Ngayon naman, punta tayo dito sa prescriptive or positive, yung pinahihintulutan niya, at kung ano ang dapat na pagpapalaki sa mga bata. Sabi niya dyan, but bring them up. Ito yung contrast, kaya nga, but Sabi niya, huwag niyong gagawin ito. Sa halip, ito ang dapat.
but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Ang salitang bring them up dito ay nangangahulugang palakasin, palusugin, pakainin, para lumakas, alagaan, turuan at disiplinahin ng maayos. So consistent po ito sa tinuturo po ng Old Testament. Sabi nga sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Train up a child. Ang isa sa mga napapansin ko sa mga young families ngayon, na napapailing lang ako. Imbis na tayo ang nagtuturo sa ating mga anak, ang ginagawa natin, nung unang panahon siguro ang ginagawa nila, kumukuha sila ng mga yayo at mga yaya. Sapagkat wala silang oras para sa kanilang mga anak. Bakit ka pa nagpamilya? Wala ka naman din pala oras. Ngayon, hindi yayo at yaya ang kinukuha. Cellphone, yun ang nag-aalaga sa kanilang mga anak. iPad, Android tablet. Minsan, 2 o 3 pa ang hawak ng bata. Minsan, meron pang remote control. Sabi dyan, train up a child in the way he should go. Pero kung ang training natin ay sa pamamagitan ng cellphone, lumalabas ang ating katamaran. And laziness is a sin in the Bible. Kung hindi tayo nako-convict sa ganitong bagay, kung paano natin pinalalaki ang ating mga anak sa pamamagitan ng mga cellphone at Android tablets, something's wrong with our heads. Something's wrong spiritually and morally. Tayo ang may authority, hindi yung Android tablet. Tayo yung pinagkalooban ng Diyos, tayo yung pinagpala ng Diyos para palakihin ang ating mga anak. Tapos pinapaubayan natin sa Android tablet or sa cellphone. Ang salitang discipline dito ay may connotation ng pag-tutor. Yung sa atin na dumaan sa pag-tutor, pagkatapos ng school, pupunta sa bahay ni teacher para may additional lessons, parang ganun. Sasamahan, in other words, sasamahan mo sila doon sa buong proseso paano nangyari yun. Para na-appreciate nila yung lesson kasi may mga bagay na hindi natuturo sa loob ng classroom. So, mas maganda na kung one-on-one. Sasamahan natin sila kung paano gawin at ang tama at mabubuting bagay. Ganun ang pagtuturo. Minsan ang mga magulang sa daming iniisip, napapansin ko minsan, especially sa mga kababaihan, merong mga babae na gusto isang beses lang naturo, pagkatapos yan, bahala ka na sa buhay mo. Pero hindi. Sinasabi dito yung salitang discipline ay may kinalaman sa kailangan mong samahan sila kung paano gawin ang tama at mabubuting bagay hanggang sa lumaki sila. Para nalalaman nila ang mga consequences, para naiintindihan nila ang tama at mali. Hindi pwedeng bahala ka na sa buhay mo. Hindi pwedeng magulang ka tapos hindi mo nalalaman ang nangyayari sa mga anak mo. Minsan lang tayo maging magulang. Hindi tayo pwedeng maging magulang sa ating mga apo. Hindi tayo pwedeng maging magulang sa ating mga pamangkin. Sa ating mga anak lang tayo magulang. And therefore, kailangan alam natin, pag tinanong tayo ng Panginoon, alam dapat natin ang ating sagot kung ano na ang kalagayan ng ating mga anak. Asaan na sila sa kanilang paglakad sa Panginoon? Kamusta na ang kanilang kalusugan? Hindi lamang physical, pati spiritual. Hindi pwedeng puro trabaho tayo. Hindi masama ang pagtatrabaho. Napag-aralan natin yun. Pero kailangan may balanse ang ating buhay. We have been given the authority to provide for our families both physically and spiritually. Kailangan
kailangan natututo ang ating mga anak kung ano ang tama at mali. He who withholds his rod, sabi nga sa Proverbs 13:24, he who withholds his rod hates his son. So kung ini-spoil natin ang ating mga anak, at hindi natin sila tinitrain, hindi natin sila tinuturuan, sinasabi ng Bible, kinamumuhian mo yung anak mo. But he who loves him, disciplines him diligently. Ang salitang instruction naman na ginamit dito sa verse ay nangangahulugang put into mind. Kanina yung salitang discipline ay may kinalaman sa sasamahan mo siya. Parang training camp. Dito, ang salitang instruction ay may kinalaman sa isipan. Hindi siya information. Hindi pinag-uusapan dito yung information. It's not so much about information or content as it is the recognition of importance. Kung bakit siya tinuturuan. Ang pinag-uusapan dito sa salitang instruction ay kung ano yung attitude niya kapag tinuturuan siya. Ganito po ang tinuturo sa atin ng Old Testament sa Proverbs 1:8. Hear, my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Hence, ang sinasabi dito, it's about hearing and always remembering. Never rejecting. As parents, we are teaching and instructing them so that they will always hear and not forget yung mga teachings natin. So now, how do we know na tama ang ginagawa natin? Sabi, yun yung unang-unang issue yun yung unang-unang concern. Anong batayan natin na tama ang ginagawa natin bilang magulang? Sabi dyan ni Pablo, it's always that of the Lord. Yun ang basis. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Kailangan ang pagdidisiplina at pagtuturo natin ay naaayon sa salita ng Diyos, hindi sa kultura. Uulitin ko po, ang ating pagdidisiplina at pagtuturo ay naaayon sa salita ng Diyos, hindi po sa kultura. Hindi ayon sa sinasabi ni Vice Ganda o sa mga noontime shows. Hindi ayon kay Wawawin. Hindi yung mga naririnig natin doon. It is always of the Lord na aayon sa salita ng Diyos. Sapagkat ganito tayo pinapatnubayan ng Espiritu para makalakad tayo sa pag-ibig ni Kristo. Para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So, ang pagtuturo at pagsasaway ng ating mga anak ay naaayon sa salita ng Diyos. Hindi sa mga mapanakit at mababagsik na salita at gawa na natututunan natin sa kultura. Hindi ko ibig sabihin na hindi dapat paluhin ng mga bata. May oras at panahon sa pamamahala. At may dahilan sa pamamahala din. Kasama niya sa pagdisiplina. Mga kapatid at kaibigan, when we look at the gospel, makikita po natin na hindi tayo tinawag ng Diyos gamit-gamit ang mga mabagsik at mapang-abuso ng mga salita. Hindi niya po tayo tinawag na loser o palpak. Hindi niya po tayo tinawag na mga inutil. Hindi niya tayo tinawag na bobo. Dahil po kay Kristo ang kanyang mahal at bugtong na anak, tinawag po niya tayo beloved. Binigyan niya po tayo ng pangalan at tinawag tayo mga tagapagmana ng kahalan. Tinawag niya tayo mga alagad. Tinawag niya tayo bayang tinubos. Pakinggan po natin ang scriptures sa Ephesians 1:5-6. Tayo kanyang tinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak.
Tinalaga niya tayo, nilinis tayo sa dugo ni Kristo, binihisan, inako tayo, at binigyan ng pangalan. Ibinilang po tayo na kanyang mga anak. Anong maaaring tugon natin sa kanyang kahangahangang kabutihan? Kanina, point number 1 natin. Avoid harsh words and cruel actions so that our children do not grow up hating us. Ang second point dyan is train them according to God's word. Train them according to God's word so that they will not depart from it. Yun lang. Train them according to God's word so that they will not depart from it. Ganito natin sila palalakihin na may takot sa Diyos. Of course, mga kapatid at kaibigan, kailangan natin maintindihan. Bago po natin sila turuan ayon sa saway at aral ng Panginoon, kailangan may preparations din tayo bilang magulang. What are these preparations? Kailangan ihanda natin yung attitude natin. Number 1, alamin natin ang mga priorities at commitments bilang mga tagasunod ni Kristo. Ang layunin po natin ay mapalaki sila ng may takot sa Panginoon. And this means we are supposed to be committed to the Word of God and to the God of the Word. Ang attitude dapat natin ay tulad kay Apostol Pablo na ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa tahanang ito o doon man sa langit. In life or death, magiging magulang ako sa aking mga anak at ipakikilala ko si Kristo sa kanila in this life at kahit ikamatay ko pa. Pangalawa, dahil committed tayo sa salita ng Diyos, kailangan nag-aaral din tayo ng salita ng Diyos. Kailangan nag-training din tayo. On the negative, may kasabihan nga tayo, we cannot pass on anything that we do not have. Diba? We cannot give anything we do not have. So a good teacher or a good instructor should have been a good student or a good disciple. Natuto po tayo at patuloy tayong natututo sa pagsunod sa Panginoon. Kasi we can only prove that God's will is good and perfect if we obey. You cannot prove His will if you don't obey. So on the positive, kailangan lumalago po tayo sa ating relationship sa Panginoon, sa Kanyang pag-ibig, sa pananalangin, at pagsisisi sa kasalanan. Habang ginagawa ko ito, natatandaan ko na minsan tayong mga magulang may yabang tayo eh. Kahit na magkamali tayo sa loob ng bahay, hindi tayo marunong mag-sorry sa ating mga anak. Kesyo magulang tayo, kesyo ganyan. Hindi ko alam kung anong klaseng pagpapalaki yun. Pero may mga magulang akong nakilala na ganun. Pero ako sa aking mga anak, pag nagkamali ako, ang turo ko, kailangan mag-sorry. And so kailangan magmula din sa akin. At alam nila yun. At naririnig nila sa akin yung pag ako ang nag-a-apologize. Hindi ako nahihiya na magpakumbaba. And so, dapat lumalago tayo sa pananalangin, sa pagsisisi sa kasalanan, sa pagpapakumbaba, at sa katapatan sa Kanyang salita para sa ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos. Pangatlo, dahil tayo po ay Christian parents, we need to keep the right focus. Yes, meron tayong commitments and priorities, meron nandyan yung pag-aaral ng salita, pero at times dahil sa dami ng ginagawa ng magulang, ang problema natin ay yung keeping focus. May focus dapat. Hindi naman komplikado po ang pagiging magulang. Hindi naman natin kailangan i-complicate yan. Yun lang, minsan ang ginagawa natin kapag nahirapan na tayo dahil sa challenges ng parenting, imbis na i-apply po natin yung salita ng Diyos, bigla tayong nakikinig kung saan-saan. Kung sino-sino ang kung ano-anong sistema ang ina-apply natin doon sa ating parenting.
Bumibigay tayo at sinasubstitute ang mga parenting systems ng mundo. May alam po akong magulang na nag-confess. Ito, mga Kristiyano to. May alam po akong magulang na nag-confess na ginamit niya ang self-esteem parenting sa kanyang mga anak. Ayan tuloy, lumaki ang mga bata na self-entitled naman. Pag sabing self-entitled, at tataas ng tingin sa sarili nila. At ang baba naman ang tingin nila sa kanilang kapwa. Mataas ang mga pinag-aralan ng mga bata, pero halatang walang modo. Ang tataas ng tingin sa mga sarili, mga Kristiyano po ito. Pero ang gugulo nila, pagulo sila sa ministry. Walang attitude po ng paglilingkod. So mahalaga na alam po natin at nahihiwalay po natin kung ano ang opinion ng tao versus sa salita ng Diyos. Mahalaga yun. Baka kasi alam mo yun, napag-jumble natin. Alam po natin dapat ang opinion ng tao versus sa salita ng Diyos. At malalaman lang po natin yun kapag nakafocus tayo sa salita ng Diyos at pinag-aaralan ito. Hindi po natin mahihiwalay yun kung hindi natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Kung gray area naman ito, kung gray area ang pinag-uusapan na hindi specifically tinutukoy sa scriptures, kailangan po ang iiral ay pag-ibig sa ating kapwa at sa kanilang ikatitibay sa pananampalataya. Kung gray area, pag-ibig sa kapwa ang kailangan umiral. Halimbawa na lang, sa church natin, dapat bang nakasweater? Versus hindi. Biglang may nag-isip na bawal ang sweater sa loob ng church kasi hindi uniform. Diba? These are things na tackle, hindi morally, hindi moral concern sa scriptures. May mga bagay na hindi moral concern. Ang dapat na umiral ay pag-ibig. And last but not the least, because we trust God in every area of our life, we need to trust Him as we apply all that we have learned. Ang problema minsan sa mga magulang, natatakot na mag-apply ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi either magbabago ang tingin sa kanila ng kanilang pamilya, ng kanilang mga anak, or pwede rin, ang feeling nila, pwedeng magkawatak-watak ng pamilya, masira. We need to trust God in every area of our life. We need to trust Him. Pero more often than not, yung mga fears natin, hindi naman nangyayari yung mga fears natin eh. We need to trust God again and again and again in applying all that we have learned. We will commit mistakes, of course. So we need to ask questions. Kaya nga may church eh. That is why we have one another. That is why we have brothers and sisters in the faith who are also parents. Kaya nga may church and ministry para hindi tayo nag-iisa. Baka yung inasa isipan nating mistake, na-commit ng mistake ng iba, meron siyang solution para doon. We need to be asking questions. Kaya nga sabay-sabay tayo nag-aaral, para sabay-sabay rin po tayong lumalago, at para walang naiiwan. Pero hindi maiiwasan din talaga na meron tayong mga kapatid na papaiwan din talaga. So yung mga weak in the faith, kailangan inaakay yun talaga. Pero that will be another topic for another time. Pero kaya nga sabay-sabay tayo mag-aaral. That is why we have church. Para magkakasama tayo. At natututo tayo sa isa't isa. At sabay-sabay tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Simple lang po ang requirement ng Diyos. Simple lang ang panukat niya sa atin. Faithfulness. Katapatan bilang mga magulang. Diyos ang bahala sa kaligtasan. Diyos ang bahala sa kinabukasan. Kaya nga siya ang ating pag-asa. May mga bagay tayong hindi natin makokontrol. At kailangan nating tanggapin na hindi po natin tungkulin na kontrolin ang kinabukasan. Hindi natin tungkulin kontrolin ang kaligtasan.
Hindi po natin trabaho yun. Ang trabaho natin ay maging magulang sa ating mga anak at ituro sa kanila si Kristo. Yun lang. Simple. And so this is how we walk in love to bring up our children in the instruction of the Lord. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa dakila at mapagmahal na Panginoon. Tayo na lang. O Lord, we thank you for your word. Its simplicity. Its simplicity, and at the same time, its depth astounds us. Because in our sin, we complicate the God-given responsibility you have placed in our hands to parent our children and train them in the discipline and instruction of the Lord. O Lord, forgive us. Forgive us if in the past, O Lord, we have abandoned our post. Forgive us, O Lord, even as we confess that we have beaten up our children black and blue out of anger instead of love. If we have in the past, O Lord, uttered words, abusive words, that do not build up but tear down, and leave them hopeless and alone. O Lord, in these few verses, you have taught us parents how we ought to bring up our children in your love, just as you have in your love have given your life for us. So we pray, O Lord, that we would give our lives as well for our children so that they would grow up in you. O Lord, we pray that may you help us to manage the time that you have given us. That there is a time for work, there is a time for rest, there is a time for play with our children, and there is a time to care for them. Be with them. There's a time to strengthen them, there's a time to discipline them and show them the consequences of things and wrong actions or decisions. And that we ought to be careful in the decisions we make in life, sapagkat may mga bagay na hindi pwedeng ibalik at kailangan harapin. May mga bagay na kailangan buhatin. May mga bagay din na kailangan ibaba at iwan. O Lord, we pray that you would also forgive us for seeing our role as trivial. Sa dami ng ginagawa ng magulang, we are not issuing excuses sa inyong harapan. We tend to relegate, Panginoon, yung authority namin to gadgets and to other people. Gusto namin parents kami ang tinatawag na magulang ni ganito, ganyan. Pero we do not take the time. Mas magaling pa kami sa ibang bagay kaysa sa pagiging magulang.
Forgive us, O Lord, for these sins. We give time for other things. Pero itong mga blessings that you have given us, the blessings of family, the blessings of children, of knowing them, of training them, of raising them up in the fear of the Lord, pinababayaan namin. O Lord, we ask that you would restore us. Restore our consciences and our minds so that we would remember, O Lord, your teachings today, even as we talk to our children. Restore our households and our families also, just as you have restored, O Lord, yung mga households and families noong time ni Paul sa Ephesus, and as he was writing this sa mga Christians doon. And we pray, O Lord, that your gospel would be heard among our families, so that our families, our members would come to know you. And as they come to know you, may their eyes be opened. And so our children, O Lord, would be saved. Grant healing, O Lord. In our relationships, not only with one another, but with you as well. Teach us to turn, O Lord, from our sins and from our wicked ways. And just as you have called us to faithfulness, may we be faithful, O Lord, in following your word and in learning from you. And so we thank you, O Lord, for this day. Bless your name as we continue to worship you in spirit and in truth. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen and amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating ministry of giving, our tithes and offering. Buksan po natin ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9, verses 7 to 9. Ito po ang sinasabi. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. Tumayo po tayo lahat. Tayo po umawit ng papuri sa Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, ang mga sa langit, aming Diyos ang mga pagmahal, sa inyo, Panginoon, na mumula ang mga pagpapala at biyaya. Salamat, Panginoon, sa buhay na
pinagkaloob niyo po sa amin. Sa panibagong buhay na binigay niyo sa amin. Na nakamit namin pamamagitan ng biyaya. Sa ginawa ng Panginoon Kristo sa Jesus sa krus. Siyang nagbigay ng kanyang buhay. Siyang nag-alay. Salamat, Panginoon, dahil sa kanyang ginawa, Panginoon. Kami ay naririto. Natutugon kami sa inyong harapan. Pupuri at papasalamat sa inyo dahil sa inyong magandang loob sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na yung siyang patuloy na magbago sa amin, Panginoon. Katulad ni Kristo, ayon sa iyong wangis at larawan, muling sa inyong pagpabalik, Panginoon. Makasama ka namin sa buhay na walang hanggan. Pupuri sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na ginawa niyo, Panginoon, sa aming buhay niyo. Ebanghelyo, yung pagliligtas sa iyo. May turo namin sa aming pamilya. At sa lahat, makita nila, Panginoon, kagandahan, kalawalhatian, kapabanalan, ang pagliligtas. Salamat, Panginoon. Dalangin namin sa araw nito, sa aming pagbibigay, pag-oob na yun. Binigay sa amin, pinagkaloob sa amin, pinagkatiwala sa amin, Panginoon. Magamit namin ito sa pangangailangan ng mga iglesia, pagtulong sa aming mga sa aming mga kapatid na nangangailangan. At higit sa lahat, Panginoon, magamit namin ito sa kapalagahan ng iyong salita. May bahagi ang kagilabilalas gawa sa Diyos. Ang iyong anak, Panginoon sa Kristo Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na kaya siya patuloy na magbigay sa amin yung aming mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi lang pisikal, kundi higit sa lahat, Panginoon, spiritual. Pamakita namin ang kagandahan, ang pabanalan sa inyong salita. Muli, Panginoon, kami ay nagpupuri, pasalamat sa inyo. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Diyos na nagpagligtas. Amen. At hindi po tayo nakatayo para po sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested in by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God that has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.